the nature and admonition of the Bible about the mystery. Nakalagay doon, Romans 11:25, dapat hindi tayo maging ignorante, be not ignorant. Dapat alam natin ito. Number 2, dapat maging faithful steward tayo nito. Alam natin at pag pinagkatiwalaan tayo, dapat ma-handle natin properly. Tapos, ito'y ibinigay, made known. At ito'y hindi na tinago. Dati, ang tawag niya, hidden wisdom of God. At sinabi niya na ngayon sa Ephesians 3, na ni-revealed na yon ng hidden. Tapos, itong person in charge, binasa niya kanina, si Paul. Tapos, ito'y great. Sabi niya doon sa Ephesians 5 na yung mystery is a great mystery. Di ba? Tapos, yung tawag naman, yung hid before, ngayon na-revealed, manifest to His saints, hindi to the sinner. Lahat ng mga ligtas dito, tayo ang ibinayayaan ng Panginoon ng information. Tayo ang may kabigatan ito. No? At nakalagay doon, ano pang mga nature? Madami. Ngayon naman, supplementahan natin, bigyan natin yung supplement, no? Para makuha natin ang gustong ipaalam ng Panginoon. Kung ito yung cross, kung ito yung cross mo, red natin ilagay. So, sana may sponsor natin na mga pen na maganda para kasi kung may para tayo doon sa harap, mabilis na lang kung makapaghanda ako, no? Mabilis na lang. No? Kung ito ang cross mo, yan yung cross. So, kung ito yung Old Testament, ito yung New Testament na kung saan tayo nakatira. Dito, diniscuss ni preacher kanina na yung about sa kingdom. No? Yung diniscuss niya kanina, marami pong patungkol doon. At dinemphasize niya kanina, ang pinakamagandang emphasis niya kanina na hindi sikreto ang yung D, tapos D, at saka R, di ba? Hindi sikreto. Hindi sikreto yon. Namatay si Jesus, nalibing, nabuhay ng muli. Kasi minention talaga yon sa kanina sa Acts chapter 2. Di ba? Siya ay dead, buried, then God rose again. Pero kayo ang nagpatay, sabi ng mga preacher ni Peter. Kayo ang naglagay doon sa kay Pilate. You deliver him, sabi niya. Pero nung namatay man siya, nalibing, binuhay naman siyang muli. Hindi siya iniwan sa impyerno. At ano ang patungkol doon, Oded? Nung pagka sinabi ni Peter yon sa Kwan, and God raised him up to sit on the throne of David. Kingdom pa rin pag-usapan. Pag death, burial and resurrection, patungkol sa kingdom, uupo pa rin maging hari. Ganyan po? Yun ang pinimphasize ng preacher kanina. Ngayon naman, ang gusto kong i-supplement natin, mga kapatid, is what is the terms pag sinabing gospel natin? Grace. Ito yung grace, kapatid. Ano ang gospel of grace? Yung binasa natin kanina. Anong mga terms, yung para hindi malito ang bawat isa? Di ba, 4 gospel lang, Brother Dante? 4, di ba? Brother Dante? Kingdom gospel, grace gospel, perverted gospel, yung tinuro ni Pastor Anton, di ba? At saka ni Evangelist, yung everlasting gospel, yung sa tribulation. 4 lang. Pero para hindi kayo malito, sa loob ng ating panahon, yung grace gospel na yan, na binasa natin, Acts 20:24, maraming terms, pero ang kaniyang nature, isa lang. First term, para masulat niyo po, ang tawag sa kanya ay gospel of Christ. Ang verse dyan, mapatagpuan mo is Romans chapter 1 verse 16. Yan, tingnan niyo po, Romans 1:16. Pakibasa nga po kung sinong mauna. Romans 1:16. I am not ashamed. For I am not. Yun. Pakibasa 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Yan. So, yan po ang unang makita mo. Pero isa lang ang kanyan, tinutukoy, grace. Yun yung binasa natin kanina, Acts. Yun yung text natin Acts 20, verse number 24. So, sabihin doon, ano ang sikreto ng kanyang kamatayan? Pagkalibing, pagkabuhay ng muli. Anong mystery doon? So, ang mystery pala ay, sa salita pa lang sa binasa natin, grace. Diba yung topic natin sa part 1? Righteousness. Yeah, righteousness. It brought righteousness. At binaybay natin yung Book of Acts. Kung talaga bang yun ang topic nila, may iba-ibang mindset. Ibang mindset.
Pero ngayon, bibigyan natin ng diin, ano ang gusto ng Panginoon? Bakit nasasabi niya na ang isang grace na yan, maraming tinatawag na mga term. Pero isa lang, tinutukoy, grace lang. Mga terms to. Term number 1, anong yung term number 1? Gospel of Christ. Pero grace ang tinutukoy. Good news about Christ na nagdala ng righteousness, verse 17. Sino pong nakauna na? 2 Corinthians 4:4. Pakibasa nga po. Yan. So ang iyang kanyang good news, anong good news niya? Merong light. Light of the glorious gospel dito. Connected sa verse 17, righteousness. Diba? Yung righteousness na yon. Light of the glorious gospel of Christ, yun shine unto them. So anong tawag doon? Kaninong light yon? Of course, galing yun sa grace. Galing yun na walang bayad. Bakit tayo mapunta sa langit? Dahil binigyan tayo ng liwanag. Amen? Binigyan tayo ng liwanag at glorious yan. Liwanag at glorious means sa kalangitan yun ang ating effect noon. If we have that glorious gospel, we have also a result, glorious body. No? Kaya tayo ay sigurado nga langit dahil may glorious body tayo. It resulted from a glorious gospel. Ayaw ng diablo yun. Ayaw niya. Amen? Gusto niya, mabulag ka, malilito ka. Kaya marami akong mga sinulwin mo din. Di ba? Nag-share ako sa inyo. Sinulwin ko yung Jehovah's Witnesses. Lately na lang, bumili akong bigas. Mismo sa bahay pare, may bagong yung iglesia. Di ba, sister? Brother Alan, di ba? Bagong iglesia. Brother Iman, no? Ngayon, pagbili ko doon, talagang pinreach ko na kagad yung gospel. Pinigilan ako, sabi niya, sir, sa totoo lang, diakono ako dyan sa harap. Sabi ko, harap. Akala ko dyan sa may kuhan, yung tawag doon, yung ultramiga. Iko, oo nga, iglesia pala to. So, iglesia ka. So, pag namatay ka, sigurado ko, hindi pa rin. Pambihira. Sabi ko, nag-discuss na lang ako na si Kristo ay Diyos. Doon na lang siya, umalma. Ayaw talaga niya. Tao lang talaga si Kristo, sabi niya. Sabi niya, kausapin mo, pastor ko. Hindi, bakit pastor? Ikaw lang kausapin ko. Talaga si pastor pang kausapin eh. No? So, ang sabihin doon, kailangan nating kahit na sino pa man, ibigyan natin ng tamang gospel. Amen? Gospel na tama na makapagligtas nawa sa kanyang kaluluwa. Amen? So, ano nga yung unang term ng gospel of the grace? Gospel of Christ. No? Grace pa rin yun dahil una, hindi naman sa iyo ang righteousness eh. Verse 17, Bernie. Sa kay Kristo naman yan eh. For therein is the righteousness of God. So, grace siya. Dito naman, light. No? Bubulagan ka ng diablo. Ayaw niya ng light. Okay? Next naman natin, dito tayo sa pangalawa. Pangalawa, gospel of God. No, gospel of God. So, good news. Good news mismo ng Panginoon. Ama. Gospel of God. Madaming beses na nagkatabi sila. Nagkatabi. Alam mo, nagkatabi? Same chapter, pero may na-mention ang gospel of Christ, na-mention din yung gospel of God. Pero nandar siya sa gospel of the grace of God. Amen? May terms lang na dapat mo maintindihan. Akala mo manalito ka, pastor. Ano ba aring gospel of Christ? Ano ba ito? Kalito naman. Di ba? Or gospel of God. Ang dami namang gospel. Isa lang yun. Kasi sinabi ko sa iyo, 4 lang ang gospel na good news. Una, good news. Kaya meaning na gospel, good news. Good news na parating ang hari. Dati yon. Ngayon naman, good news ng si Kristo namatay, nalibing, nabuhay na muli para sa ating mga kasalanan. Okay? Kung baliktarin mo yon, perverted na yon. Yun yung pangatlo. Ang pang-4, yun yung everlasting sa tribulation naman yon. No? Hindi sa atin sa panahon natin. So ngayon, ang gospel of the grace, maraming term. Una, gospel of Christ. Pangalawa, gospel of God. Look at Romans 1:1. Tapos, ang next naman na mag-open, Romans 15, verse 16. Romans 15, verse 16. Ayan. Sinong mauna? Romans 1:1. Pakibasa po. Romans 1:1. Yan. Paul the apostle separated unto the gospel of
God. Ano bang good news ng Panginoon? Alam niyo yung good news ng Panginoon? Preceding or next verse, Brad. Verse 2, 3, and 4. Nandun yung good news ng Panginoon. Ano ba ang good news ng Panginoon? Kasi gospel eh. Good news. Ano bang good news ng Panginoon mismo? Yan dyan sa 2, 3, 4. Pakibasa nga po. Romans 2, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Verse 4. Yun, by the resurrection. Kaya sinabi ko sa inyo ang gospel dapat meron talaga yung element, no? One of the element na mention is hindi man lahat, hindi man tinatawag na may dead diyan, pero na-mention yung resurrection. Paano magkaroon ng resurrection kung hindi namatay, hindi nalibing, di ba? Ganun ang point doon Kaya na-mention diyan yung good news sa Diyos na ang anak niya ay makapangyarihan dahil binuhay niyang muli. Amen? Binuhay. Makapangyarihan. Kaya nga sabi ni Panginoong Isus all power is given unto me in heaven and earth. Kaya sinabi niya, makapangyarihan talaga siya. Bakit? Nabuhay siyang muli. Binuhay siya ng Diyos Ama. Kaya that is the good news. Ano yon? Under pa rin yun sa grace. Under pa rin yun sa grace. Bakit? Ikaw ba ang nagbuhay sa Panginoong Diyos, anak? Hindi. Ang Diyos Ama. Kaya wala kang ginawa. Paniwalaan mo na lang. Kanya po, under siya sa grace, man. Gospel of God. Good news from God, no? And same, tingnan niyo po, same chapter kanina sa 15 verse 19 and 15 verse 16, Romans. 'Di ba? Nag-associate sila, no? Ang 15 verse 19, basahin ko lang, though mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. Pero pagdating sa 16, back to 16, tingnan niyo po, that same lang to si Paul nag-preach ng gospel of Christ sa mga places. Pero noong sinabi niya sa verse 16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God. Same lang. Ang context, si gospel of God at sa gospel of Christ, na-mention silang dalawa, pero sinonimo sila, grace. Grace ang kanyan. Kaya sabi niya, God given me a ministry to preach unto the Gentiles the gospel of the grace of God. Ano nakapaloob nito? Good news from God the Father na mayroon siyang anak na binuhay muli, at good news from the Son. Bakit? Meron siyang dalang righteousness. For therein is the righteousness of God. Amen? So si Kristong namatay, may dalang righteousness of God galing sa langit. Sige, Panginoong langit naman na Ama, dinala ang kanyang anak, pinadala sa lupa, at dineclare na powerful dahil binuhay niya muli. Alam mo yun? Baliktarang power yun. Ganun kaganda ang Bible. Pag halugugin mo, hindi boring. Amen? Marami kang truth na makukuha. Ano pa? Aside from gospel of Christ, aside from gospel of God, no? Same principle lang, grace lang, gospel of the grace. Or next naman is gospel of peace. Yan, gospel of peace. Look at Romans 10 verse 15 and Ephesians 6 verse 15. Romans 10:15, pakibasa nga po, at Ephesians 6:15. Yon. So, glad tidings, gospel of glad tidings, or gospel of peace. Yan. Ano ang laman ng gospel of peace? Ano po ang laman ng gospel of peace? Wala na pong iba. The Prince of Peace, si Kristo. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 2. Ito yung laman niya. Ephesians chapter 2. The peace na person, yun po ang pinangaral ni Pablo. Kaya ang good news ng kapayapaan. Ephesians 2, verse number 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace. Sino yung He? Jesus Christ.
He is our hope. He is our peace. He is the grace. He is the love. He is everything we need. Amen? So siya ang person of peace who abolished, or God made both one and broken down the middle wall of partition between the Jew and the Gentiles. And we are one in one body, my peace, having abolished in his flesh the enmity, even the law of the commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace. Ano ang peace? May reconciliation. And he hath reconciled both unto God in one body. Paano nangyari? By the gospel. Pag term kasi sa cross, gospel yon. Pag sinabing, at the cross, where I first saw the light. Ano yon? Totality. Death, burial, and resurrection. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But to us who believe, it is the power of God. Amen? Kung siya'y naniwala, ikaw naniwala, kapangyarihan mo na ikaw ay sinabing ligtas ka na. Pero yung mga hindi naniwala, kamangmangan ito sa mga tao. Ang tanong, kamangmangan po ba ito sa inyo? Sana po, hindi. Amen? Kasi kapangyarihan nga ito sa atin, naniwala. So, sana mapatid, ay siya po nawa ang magiging malift ups sa buhay natin kung siya ang nagbigay kapayapaan. Sabi ng Bible sa verse number 17, and came and preached peace to you which were afar off, unto them that were nigh. Kaya siya na ngayon ang pinangaral ni Apostol Pablo. He preached peace to you. Sino yung afar off? Tayo po yun. At yung nigh, yun yung mga malapit sa kanila, yun yung mga Hudyo. Pero kahit malapit sila, ay malayo din. Kaya minsan kung sinong malayo, malapit. Kung sinong malapit, malayo. Ganon, di ba? So, near, but far. But may far, pero near. Kaya kapatid, ganon ang punto sa pinawit ng ating moderator kanina, Evangelist Bernina. I-surrender natin sa Panginoon. Amen? Kahit malayo ka pa, pero ang puso mo naman, sinurrender sa Panginoon, ay sobrang saya mo sa Panginoon. Na talagang nauna ka pa dito sa simbahan, seryoso ka sa Panginoon. Pero kahit nandito ka pa nakatira, Kuya Joboy, pero wala naman ikaw sa Panginoon, hindi mo sinurinder ang puso mo. Ang talagal preaching ni Papa. Ay, paulit-ulit na si Papa. Wala na. So, ang unang problema ko, si Joboy, nagproblema sa akin. Kaya Joboy, sana hindi ka nagproblema sa akin, no? Gisingin mo si Jaire. Tulog ba? Hindi. Yan, si Jaire. Yun ang aking pag-pray na sana ay mas pastor si Joboy, mag-evangelist si Jaire. Di ba, Jaire? Sana po ay, bakit mapatid? Kasi yun po, hinanap niya tayo, we are afar off. God gave us that peace, gospel of peace. Pakibasa Ephesians 6:19. Tama? 15 or 19? Ano ngayon sinabi ko? 19 or 15? 15. Basahin natin lahat. Ready? Basa. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Saan galing ang peace? Sa Panginoon. Ikaw ba ang nagbigay? Wala kang kakayanan. Grace yon. Under the principle of the grace. Kaya nung siya ipinangaral, yung death, burial, and resurrection, ano ang mystery? Grace. Then ang mga terms niya, gospel of Christ, gospel of God, gospel of peace. Amen? May isa pa, dagdagan pa natin. Sa Titus. Ang tawag sa Titus, unang Timothy pala, 1 Timothy 1:11 na Titus. 1 Timothy 1:11. Doon mismo another term naman na ginamit diyan. 1 Timothy chapter 1 verse number 11. Basahin natin lahat. Anong sabi ng Bible? According to the glorious gospel of the blessed God, which committed to my trust. Grabing term, ang ganda. Pinaghalo na niya. Glorious gospel of the blessed God. Kaganda mo, Ted. Saan niya ikinumit? Kinumit sa kay Apostle Paul. Kaya, nung sinabi niya sa Acts 20:24, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy. Anong course ni Pablo? Lawyer? Ano ba? Doktor? Anong course mo doon? Anong course mo, bro? Business ad? A course is something na tinatahakan mo. Yun yung course. Di ba ang term yan? Course of water. Yun yung direksyon ng water. Course of water. Kaya anong direksyon mo sa buhay? Habang buhay ka ba lang ganyan? Ganyan lang. Church, upo. Tapos bahay. Tapos ganito naman, upo. Tapos gano'n naman. Ang problema.
kahit nga nakaupo dito, hindi pa rin nakakonsentrate eh. No? Sana makakonsentrate tayo, kapatid. Amen? Sana dedicated tayo sa Panginoon. No? Dadalhin natin yung ating Bible, ballpen. No? Hindi nga ako talagang nag-roll sa inyo na ito gawin mo. Kasi ayaw ko nang bigyan ng batas ng tao eh. Kasi una, ligtas kayo. Nagsabi kayo ligtas, di ba? I-remind ko lang kayo na hindi dapat kayo ngayon na lumalabas na parang hindi ligtas. No? Bagkos, ipalabas nyo ngayon na I am blessed with a glorious gospel at sabihin nyo kay gaya na sinabi ni Pablo, ako ngayon ay committed na. Kung ano dati ako, hindi na ako dati. Amen? Ako'y binago na ng Diyos. Binago na pa ba kayo ng Diyos? Tingnan nyo yung verse number 12. Okay, basa nga po. Verse number 12, ready, go. I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Mga kapatid, anong ministry mo sa church? No? Tanong po, anong ministry mo sa church? Actually, after getting saved, may ministry ka na. Una, to minister the Lord. Pangalawa, to minister His Word. Ang tanong, kayo po ba'y nagbabasa ng Bible araw-araw? Tayo po ba'y nag-aaral ng Bible sa ating family? Tayo po ba'y nagdadala ng Bible, seryoso mag-aral sa ating church? That is ministering to the Word of God. Di ba? Then tama ang approach natin sa pag-aaral para ang Panginoon, siya ang may-ari ng salita, matuwa din. Hindi yung, kung ikaw halimbawa, tumitingin ka galing ka sa, may mga tao kasi ngayon, hindi ko naman sinabi yan, sinapchap naman yung video ko. Di ba? Hindi dapat alamin niya yung buong context. Yan ang sabi ng tao na akusa. At ang nag-accuse, yun yung ding mga basher, comment, mag-crop siya. Sabi ni Duterte, I will kill you. Yun lang pala banda doon, I will kill you. Pero marami pang context si Duterte, di ba? Marami pang mga sinabi na in-explain lang niya na dapat ganito, ganyan. Tapos ang kinuha lang ng commentator, yung talagang bad comment. So ganun ang nangyari. Minsan sa ating buhay, baka ganun din. Kumuha lang tayo na hindi tama sa context. Amen? Kaya nag-aaral tayo. Birian means, ano yon? Search the scripture for in them. Sabi na, receive the word na may readiness of mind and search the scripture kung ito ba'y totoo. Whether these things were so. Yun ang ating i-testify sa mga tao na, God, help me Lord, Panginoon, na may ministry ako. Ano ngayong una? Sa iyo, sa iyong salita. Pangatlo, sa brethren. No, sana kapatid, hindi po one-man band tong Birian, hindi pastor lahat. Amen? Hindi kay Brother Iman lahat na maglinis dito. Bisita din naman kayo dito, magtanim tayo ng maayos dito pagandahin natin, no, before the meeting, meeting tuloy. Before the anniversary, no? Hindi lang natin pabaya kay Brother Iman, no? Mamimiss natin ang isa't isa, mag-usap-usap tayo. No? Kasi handa ng Brother Iman, I'm blessed with his family, no? Pero hindi natin siya pabayaan, amen? Hindi lang ministry niya yun eh. Sa atin lahat ito na ministry, amen? Hindi niya ministry ito lahat lang. Amen? So sa atin ito lahat. Even ako mismo, ministry ko nito. At hindi lang siya ng mga kapatiran, ano pa, lahat ng mga bagay na pwedeng kuhan sa music, ano pa ba, Ricky? Improd kayo ni music director. Yan, so mag-usap kayo or sa ano pa, yung visitation, marami pang uba, prayer, may isang church nga eh. Naalala nyo, church yun, hindi ko alam kay Pastor Abby ba yun na 24-hour prayers. Halimbawa, i-assign akong pamilya, ako Brad, mag-pray ako sa buong church natin. 8 o'clock in the morning hanggang 10. So 3 hours yun. 8, then 9, 10. 2 hours lang pala. No? 8 to 9, 1. 9 to 10, 2. Ngayon, si Brother Parker naman, Pastor, ang commit ko lang is 10 to 11. Yan. Then after naman, si Brother Iman, 12 to 1. Tapos si Brother Alan, 1 to 2. Hanggang pagdating sa madaling araw, mag-commit. Sabi ni Brother Juan, Pastor, kaysa magbisyo-bisyo ako, Pastor, kung anong ginagawa ko. Sabi ni Brother Josh, ako na, Pastor, 1 to 3. Wala ka ng tulog noon. Palagay na lang 1 and 2. Ayan. Or halimbawa na lang, kung sinong makagising ng 3, sino sa inyo nagigising ng 3? Wala, Pastor, nasa Amerika na ako noon. Nasa Amerika ako noon. Ang sabihin, tulog na tulog ka na. Merong ginawa si Pastor Abby noon. Rotation ng prayer talaga. Walang tigil na pinag-pray ang bawat isa. Alam mo ganon? Nag-commit sila na mag-pray talaga sila. Pero hindi ko alam kung napagtutuloy. Mahirap na ministry yun, Brad. Ang hirap noon.
pero pwede kung biyaya ng Panginoon. Amen? Pwede yon. I-surrender lang natin ang ating buhay, no? Sa Panginoon. Wala tayong reservation nawa. So, ano yun? Sabi niya, anong buhay ni Paul dati? Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Kaya sabi ng verse 14, the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. So, binigay ng Panginoon sa kanya yung glorious, blessed, and glorious gospel. Ano yan? Anong term niya? Glorious gospel of the blessed God. No? So, glorious gospel of the blessed God. So, maraming mga terms mo under sa gospel of the grace. Under sa gospel ng good news ng death ni Kristo, burial and resurrection. Ang effect nito ay mamaya, bigay ko sa inyo ang conclusion. So, glorious gospel of the blessed God. Marami pa naman, pero yun lang ang most of the time nakita ko dito sa Pauline Epistle. No? Kung i-type nyo po yung word na gospel sa Pauline Epistle, i-type nyo kung mayroon kayong cellphone. This is one of the great na useful thing ang cellphone is meron tayong Bible na pwedeng i-search engine. No? Kung gusto nyo magtingin-tingin kung ano talaga ang tinutukoy, may term ng the gospel lang, the gospel. No? The gospel, or may term pa mo is the gospel of the uncircumcision. Gospel of uncircumcision. Anong sabihin ng gospel of uncircumcision? Galatians chapter 2. Para to sa mga hintil na ipinangaral ni Pablo. So under pa rin yan sa grace principle. Sa Galatians 2, verse number, hinanap ko yung nag-shake hand. Nag-shake hand sila. Verse number 9. Okay, verse number 9 ba yun? At 7 pala, not 9. Tingnan niyo po, verse 7. Galatians 2 verse 7, ano sabi ng Bible? But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter. So yun po ang division of labor nila. Si Peter pupunta sa mga Hudyo, si Apostle Paul pupunta sa mga Hintil. So ang ibig sabihin doon, under pa rin siya sa grace principle. Under siya sa mystery ng death, burial, and resurrection. Na ang nagiging terms, yan yung terms, pero isa lang ibig sabihin. Amen? Marami lang siyang term, pero isa lang ang tinutukoy. Kanya pa, one thing lang ang gusto niyang iparating sa atin, that is grace. Amen? That is grace. The gospel of the grace. So, mystery po yun. Ngayon, bigyan ko kayo ng sa conclusion. There are 3 P for us to know the idea ng mystery ng gospel. Okay, kuha niyo po, ito mga terms mo no, ng message ng gospel. Yon, hindi na ma-erase. Permanent pala yon, Sister Karen, ang nalagay ko. Ito pala yon, hindi na ma-erase. So, parang grace, hindi na ma-erase. Amen? Pag ikaw iligtas, ligtas ka na forever. Oh, di ba? So, ang makatanggal lang yan, alcohol. Di ba? So, mamaya na yan. So, ang sabihin doon, hindi na pala, nakakuha na pala yan. Kaya, kung sino mag-sponsor dyan, damihan nyo, isang box nga white pen, lagay dito na hindi na magkakuan. 3 P para maalala nyo. Unang P mo is peculiar. Peculiar. Oh, so bakit mystery? Anong nandoon na sikreto na wala dito sa Old Testament? Kasi peculiar siya. Pangalawa is wala yung aking sinulat dito. Okay, the peculiar, the power. Yan pala, sorry. Limutan ko eh. The power. Then number 3 is the pattern. Ayan. So yung 3 na outline. Ilagay nyo sa inyong notebook. Okay. Number 1 is the peculiarity of it. Titus 2, verse number 13. Tingnan nyo po. Titus 2, verse number 13. Kinuha ko yung word na peculiarity sa Titus chapter 2, verse number 14. Not 13. Okay, 14. Sabi ng Bible, kinanta ni Sister Patit Samea, He gave Himself. Amen? Pag He gave Himself, ano yon? Of course, gospel yon. Christ died, buried, and rose again. Amen? He gave Himself. Saan? Doon sa cross. He paid a debt I could not pay when I was lost. So that's the gospel. Ano ang purpose ng death,
burial, and resurrection para sa atin. The death, the burial, and resurrection, ang message, He gave Himself for us. Yun ang mystery doon. Amen? Para sa atin, mga hintil. Para saan yun? That He might redeem us. Saan galing tayo tubusin? From all our iniquity. Nandyan na po kayo? Oh, and purify unto Himself. Anong nangyari? A peculiar people. Anong nangyari? Zealous of good works. So what made it na may secret? Dahil ang peculiarity nito, ang kaibahan nito, ay may effect sa ating kaluluwa. Hindi as a nation, but individual. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoong Hesus kay Pablo, one versus the world. What is one? One is a number of individuality. Ha? Ang ibig sabihin doon, He choose only one. Bakit? Hindi po siya mag-choose ng 5, 3, 2, or whatever. Gaya kanina, 12, di ba? Maraming 12, 12, 12. Kasi that's the number of the Israelites. That's the number of the 12 apostles. That's the number of foundation. Di ba? Ang ibig sabihin doon, the number 1 is a number of individuality. 1. Amen? Kaya, ginawa ng Panginoon para sa panahon natin ngayon, isa lang. Kaya peculiar tayo. May peculiarity ang death, burial, and resurrection. Dalhin niya individually. Kahit nino man, Hudyo ka or hintil. Basta individual ka. Nakuha niyo po ang peculiarity? One only. He chose one. At makita niyo po si Apostle Pablo is only 3 M. 3 M dyan. Una, the messenger. Wala. Hindi ako magsulat. Isulat niyo na lang. The messenger. Sa peculiarity niya, first part is 3 M. Messenger. Who is that messenger? Binasa ni Brother Jer kanina, Apostle Paul. He was sent neither by man, nor galing siya kay Pedro. He went to Jerusalem, but he was tasked by Jesus Christ. God revealed him something para siya na mismo ang mangaral sa atin. One person versus the world. Tingnan niyo po, dagdagan pa natin sa 1 Timothy 2:7. 1 Timothy chapter 2, verse number 7. Kasi minention na kanyang Galatians. No? Dito na tayo sa 1 Timothy 2:7. Sinabi niya dito, verse number 7, verse number 6 muna. Anong sabi ng Bible? Verse number 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So siya yung tagapagitna. Mediator siya. Verse 6, anong ginawa ng mediator? Who gave Himself for us. Wow, He gave Himself. Ano yon? Gospel. Death, burial, and resurrection. Gospel yan. No? Grace yan. Kasi wala tayong ginawa. Siya ang gumawa. So, para sa atin lahat yon. What is the blessing of the gospel? Sa panahon natin, ransom for all. Anong nangyari? To be testified in due time. Kailan yon? Ngayon. Verse 7, ito yung sinabi kong peculiarity. Kasi one person lang ginamit niya. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher. Isa lang din, of the Gentiles, so plural, with faith and verity. What a blessing. Peculiar kasi one messenger to the whole world. Amen? One messenger to the whole world. Praise God. Are you saved? Because there is one man who surrendered his life. Will you? Will you also surrender? I did surrender. I came here to you. I came here for you, my brethren. Amen? Because I love you. Amen? Because I love your soul. Because God loved my soul, I will also love your soul. Amen? Till the end. So mga kapatid, sabi ng Bible, God gave only one preacher for the world. Next M, mga kapatid, is the message. Only one message. Grace. Only one message, mga kapatid, is grace. Binasa natin kanina, Acts 20 verse 24, at sabi ng Bible, na God gave Paul a ministry to testify the gospel of the grace. Ephesians 3, dagdagan pa natin, verse 3, 1, 2, 3. Ephesians 3, 1, 2, 3. Sabi ng ating preacher, Apostle Paul, for this cause, sabi ng Bible, the prisoner of Jesus Christ, kanino? For you, Gentiles, if you have heard
of the dispensation of the grace of God which is given me to you, ward. Bakit kaya toward you? Maganda naman ang English. Sino sa inyo ang mag-explain? Sino sa inyong mga grammarian? No? Sinong grammarian dito? Ako, hindi man ako masyado magaling ma-English, pero naka-observe lang ako. Bakit hindi toward you? Sister Len, bahala na pastor, math lang, okay lang. Pero huwag lang English. Sabi ni Sister Len. Sino? Sister Mercy. Sister Merlin, marunong din yan eh. Sister Marilyn, English teacher to. Sa tingin mo, Sister Marilyn, bakit hindi toward you? To you word man ginamit. Yan, Sister Rochelle. Kabalo baka Sister Rochelle, ang sahi ko na. Sino mga galing English dyan? Ay, ito na taga-UP. Brad, patulong kami, Brad. Sa tingin mo, Brad, bakit toward you? Dapat pwede naman, ha? Bakit to you word? Anong sense ng English niya? Yan. Sige. Malawak. Si Brad Parker na makasagot niyan. Brad Parker. Sige na, Brad. Ano, bro? Hindi lang tatlo, two word lang daw ko, no? Hindi tatlo, two lang daw, sabi ni Parker. So, may sense. Amen? May sense din. Ito, bigyan ko kayo lang halimbawa. Ito, ako lang, makulit lang talaga ang aking isipan na gusto ko talagang kulitin kayo para magising din. Brother Tim, sa tingin mo, Brother Tim, bro, bakit hindi toward you? Diba? I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard the dispensation of the grace of God given toward you. Pwede naman, Brother Ricky, diba? Brother Tim, bakit to you word? Ikaw, bro, bigyan mo ko ng idea na pang coach. Tingin mo, bakit hindi toward you? Ayan, Brother Ricky na lang. Yan ang last natin na. Sister Cora, ikaw, Brother Ricky, ano? Okay, may sense? Oo. Until death? Until then. Until then ang sense, no? Until then. Okay. Si Missionary Bird, si Sister Cora, ano po? Good. Yun, natumbok nyo. Gusto ko yung term na onward. Yun ang gusto kong hinanap. So, ang sabihin pala, anong kaibahan ng toward you at saka to you word? Ang kaibahan pala ng toward you, stop na yon. Period na agad. Pag toward you, tapos. Tapos na, nasa iyo na. Toward you lang. Yun ang sense niya. Pag toward you gamitin, yan na sa'yo. Yun na. Tapos ng laban. Tapos ng gera. Pero ang punto kanina sa dalawang nag-collaborate, to you, onward. Yun ang punto ng Bible. Onward means hanggang matapos ang grace period. Yun ang punto ng English ng Bible. Kanya po, grabe ang Holy Spirit ng grammar, no? Hindi toward you ang ginamit. To you, onward. Yan ang gusto ng Bible. Amen? To you, si Paul, bigyan kita ng gospel of the grace of God, ha? To you. Then, ibigay mo sa mga Gentile, to them, to you, onward. Hindi lang titigil sa iyo. Amen? Hindi ka dapat selfish kasi ipasa mo din yan onward to other children, children's children, hanggang matapos itong panahon na ito. Amen? So, ang tawag doon, the Holy Spirit Providence Word, na talagang ipaintindi natin na wag dapat tayo magtamad-tamad. Surrender na tayo. Amen? Let's make our life an instrument na this blessing ay hindi lang one, maging two, bro. Di ba, bro? Hindi lang ikaw maging saved. Meron pa yung anak mo, meron pang kapitbahay mo, si nanay pala. Bisitaan natin yun. To you, then onward to them, to your loved ones pa. Now, anong yung word? Onward. Kaya tuloy-tuloy siya. So, praise God. Amen? Kaya grace, makita natin, mga na binigyan tayo ng message. Ano nga yung peculiarity? One person, God used Paul. And one message, grace. To the people of God sa panahon natin, the grace that we're in. Sinong recipient? Hudyo or Hintil, pero most of the time, mga Hintil. To us, onward. Okay, next M. First, messenger. Second, message. Number 3 is the man.
Of course, yun na yun, sinabi ko, to you onward, the Gentile people. Okay, tapos na tayo sa peculiarity niya. Marami mang verses tutukuyin, pero dagdagan pa natin, Colossians, binasa ni Brother JR kanina, Colossians chapter 1, verse number 26. Basahin natin verse 25, 26, 27. Na-mention din yan ang message na binigay, ang person na ginamit, at kung sino ang makinig. Okay? Kung sino makinig. Verse 25, ready, go. Whereof I am a minister according to the dispensation of God which is given me for you. O, hindi na ito to you. For you na. Okay? Anong purpose? To fulfill the word of God. Even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentile, which is Christ in you, the hope of glory. So, ano nga yung peculiarity niya? One person, one messenger. One message, the grace of God. Then, one people na makuha mo ang pinaka-impact talaga na recipient niya para sa atin, Gentile people. Amen? Pero it's all of us. Sabi ng Romans 1:16, first to the Jew and also to the Greeks. No? Kasi panahon nito, ang Romans kasi mapatid, it's sa panahon na sinulat ni Pablo, panahon pa siya nga palaging nagtatravel siya. Ang kanyang kausap may Hudyo, tapos hindi siya kinakausap, punta siya sa Hintil. Next na naman, kausap naman niya ng mga sinagoga sa Hudyo, tapos hindi naman siya tananggapin, punta naman siya sa Hintil. Pero nang sa dulo na sa Acts, sabi niya, tingnan niyo po, Acts chapter 28, nung hindi na talaga natapos na ang pagdeal niya sa mga Hudyo, sinabi na niya, declaration niya, verse 28, be it known, Acts 20:28, sabi niya, be it known therefore unto you. So, conclusive na. The word therefore in English is a conclusion of the whole matter. At sabi niya, kayo'y hindi nakikinig, hindi kayo naniwala, Acts 20 verse 28, dahil ang kanilang puso ayong mag-antindi. Look at verse 26 muna para makuha niyo po. Saying, go unto these people. Sino yung people? The Jewish people. Hearing you shall hear and not understand. Seeing you shall see and not perceive. Kaya after all, hindi sila nakinig. Anong sinabi ni Paul sa declaration niya dyan sa Bible? Sabi niya, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles and that they will hear it. So, yun po, the messenger, the message, siya yung nag-message sa atin. So kaya sulat niya, Timoteo, Tito, Pilimon, Episo, Colosas, Philippians, yun na yung mga verses na talagang dinidirect niya, Gentiles, wala ng Hudyo. Kasi wala na siyang ginadil na Hudyo. Amen? No person na dinidil niya na Hudyo. Okay? Diretso na siya sa Gentile palagi ang kanyang audience. Full ministry ang tawag doon. Yung time na si Paul ay nag-share pa ng panahon ng Acts period na naglalakad pa siya, hindi pa siya nakulong. Tingnan niyo po, Ephesians 3. Anong message niya? Merong few pa ang binigay niya na idea kasi hindi pa maintindihan ng mga tao na makikinig. Kaya hindi dapat malilito sila. Verse 4, Ephesians 3 verse 4, sabi niya ang Bible, verse 3 muna, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. So few words pa lang, panahon ng Acts period na journey niya. Pero nung siya'y ikinulong na sa Rome, tapos sabi niya, mga Hudyo sa Roma, hindi nyo tinanggap, ang kaligtasan na ito nasa Hintil na. Then nung sinulat na niya, then he gave the full words na. Few words muna, pero ngayon, the full revelation of the mystery. No? Gusto ng Panginoon na, verse 9, look at, same chapter, Ephesians 2, 3 pala, Ephesians 3 verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. So ayaw na niya na hindi ito ma-make known. Kaya dapat makita lahat ng tao, saan ipakita ang pamumuhay natin na parang namuhay na tayo sa gospel, ipamuhay natin kung anong pinaniwalaan natin, na ang Panginoong Hesus namatay sa atin, nagsakripisyo sa ating buhay para hindi tayo mapahamak sa impyerno, nawa din tayo ay magsakripisyo. That is just application. Amen? Magsakripisyo din tayo. Para saan? Hindi para maligtas,
kundi yun ang ating ehemplo. Example si Panginoon, tayo ang mag-surrender doon. Amen? Let's make that life na connected kung sino tayo sa Panginoon. Kaya una, messenger. Pangalawa, message. Pangatlo is the people na man who are listening. Sino ang nagli-listen? The Gentile people. Kaya three classes of people: give none offense, neither to the Jew, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Tayo ang Gentile na kinig, then kung nakinig na tayo na parte na sa katawan ng Panginoon. Number 2, the power. Saan tayo nakakuha ng enablement na masabi natin na, Lord, thank you, ligtas na ako sa gospel na aking sinampalatayaan, na kayo'y yung anak na matay para sa akin, na libing, na buhay namang muli, kumpleto na yon, Lord. Saang power yon? Sa Old Testament kasi, ang kanilang katanggap-tanggap na ikaw na mismo, kung hindi ka naman pumatay sa hari, eh parang si Pedro ka. Ikaw talaga'y nag-acknowledge na Christ. Di ba? Tingnan nyo po. Look at Matthew 16. Nagtanong si Kristo, sino sa inyo ang may alam patungkol sa akin? Sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Ano kayang masasabi niyo kung sino ako? Yon, tinanong yung mga disipulo niya. Sabi niya, who will say that I am? Verse number 15. Yan. Matthew 16:15. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga tao? He saith unto them. Tanong ito but whom say ye that I am? Whom means, paano mo may describe kung sino ako? Kung sino ako? Verse number 16. Sumagot si Pedro, apostle. Anong sabi niya? And Simon Peter answered and said, Lord, thou art the Christ, the Son of the living God. Sa atin, ang kaibahan ganito, hindi lang yun nagsabi na, Lord, ikaw ang Kristo. Sinabi mo, Lord, ikaw ang Kristong namatay, ikaw ang nalibing at nabuhay namang muli, kumpleto na yon. Ikaw ay powerful dahil nabuhay kang muli. Ako'y nagkaroon ng kaligtasan, sealed, saved, and seated sa heaven dahil yun ang ginawa mo. Pero kay Pedro, name kasi ang tinatukoy. Sino ako sa iyo? Ikaw si Kristo, Lord, the Messiah of Israel. Ikaw yung anak ng Diyos. Pag sinabi niyan, yun ang sa kingdom. Pero sa atin, mabaded, yung power natin. Paano natin masabi na tayo ay takatanggap-tanggap sa harapan niya? Ephesians 1, verse number 17. Ephesians 1, verse number 17 hanggang 23. No? Ephesians 1, 17 hanggang 23. Basahin po natin lahat. Ready? Basa. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sino yung Him? Si Jesus Christ. The eyes of your understanding being enlightened. No? Kayo po ba'y ligtas na? Ang inyong kaisipan hindi na bulag ng dyablo. Nabuksan na yon, nakakita na. You are enlightened. Next statement, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So saan ang ating kayamanan? Sa langit, doon sa mga inihanda ng Diyos. Verse 19, saan nakuha natin yon? What is the exceeding greatness